If you're waiting for that one big moment to change your life, like a big decision, a big leap, or a big reset, you might be waiting for a very long time. Because based on my experience as someone na kung ano-ano yung ginawa sa buhay para lang mag-improve yung quality of life niya, nagtrabaho sa ibang bansa, tumanggap ng kung ano-anong trabaho, and then eventually bumalik din sa Pilipinas. My life didn't change because of one big decision. It changed because of very small, boring things. Boring things that don't feel like they're changing anything at all. Pag tinitingnan mo sila on a daily basis, parang wala naman nagbabago sa buhay ko. Until one day you wake up and you realize that you're already living a different life. A life that you actually like. So in this video, I want to share with you small boring habits and mindset shifts that actually improved my life. If you're new here, my name is Jane, and in this channel, I talk about personal growth, personal finance, and frugal living. For the first part of this video, let's talk about mindset resets. Kasi if I really wanted to change anything in my life, I had to change how I think. For the longest time kasi overthinker ako, ino-overthink ko yung mga relationship ko, yung mga sitwasyon, even small changes in people's behavior. Pero eventually, na-realize ko that a lot of my stress came from things that I was forcing. Which leads me to the first mindset shift that I did, which is let them. So bago pa pinopularize ni Mel Robbins yung let them theory, ginagawa ko na siya. Kasi naramdaman ko yung bigat kapag pinipilit mong baguhin yung mga bagay na hindi mo naman talaga kontrolado. So with this change, ang ginagawa ko, if people have a different opinion about you, you let them. If people don't want to stay in your life, you let them. If people choose a different belief, a different path in life, you let them. Kasi not everything needs your reaction, your opinion, or your control. Para sa akin, as long as it doesn't harm me, it doesn't cross my boundaries, I let people be who they are or do the things that they want to do. And I think ang pinaka-importanting step dito is you do it without any resentment or grudge. And eventually, maybe try to reach a place where you can be happy for them and wish them well kahit na yung choices nila hindi aligned sa choices mo. It helps reduce worry and stress. Tapos, yung energy na yon, pwede mong i-divert sa pag-improve ng sarili mo. Number 2, not everything is about me. This one helped me calm my mind so much as someone na overthinker, ang dali kong mag-react sa mga simpleng bagay. Like for example, suddenly naging cold yung kaibigan ko or someone at work replies differently or hindi ako pinansin ng tao na to, I would immediately react tapos iisipin ko kasalanan ko. Tatanungin ko yung sarili ko, may nagawa ba akong mali? Bakit niya ako sinungitan? Bakit biglang hindi niya ako pinansin? Pero most of the time, it's not about uni. Hindi ka nila iniisip at that time. Kasi most likely, they're dealing with their own problems. Siguro stressed sila sa trabaho, may problema sa pamilya, na late at napagalitan ng boss, or they're just exhausted. And those things happen behind the scenes na hindi mo alam. At hindi rin naman nila kailangan i-explain sa'yo yung mga pangyayari na yon just to protect your feelings. I started practicing this mindset shift din sa everyday situation sa buhay ko. Hindi lang siya sa pakikipag-deal sa mga katrabaho or mga friends and loved ones, pero dun sa everyday interaction. Like for example, kapag mamalengke ka, kapag magbabayad ka ng pamasahe, kapag order ka ng kape. Again, as long as hindi siya nagko-cross ng boundaries mo or hindi naman siya totally offensive, palagpasin mo na lang. That way, hindi mo ma-absorb yung negative energy na din at hindi mo siya madala hanggat sa pag-uwi mo sa bahay. Next, I am okay being the bad person. The moment you start making decisions that serve you, someone will disagree, misunderstand, or feel uncomfortable. And sometimes, choosing yourself automatically makes you the bad person sa story nila, lalo na kapag nagsimula ka ng mag-set ng priorities mo, magawa ng decisions para sa growth mo, at kapag nag-start kang mag-set ng boundaries. Pero na-realize ko na kung magde-decide ako based on other people's opinion, base sa kung ano yung gusto nilang mangyari para sa buhay ko, then I'm not really living my own life. I'm living it for them. Plus, that means you will be stuck in a version of yourself that you've already outgrown. May nabasa ako na quote before that says, if you don't have any enemies in life, you have never stood up for anything. Which is true kasi ibig sabihin, lahat ng ginagawa mong desisyon sa buhay mo base sa kung ano yung magpi-please sa ibang tao or beneficial para sa iba. And honestly, ngayon natarantahin na ako, I feel like peace and growth are more important than approval. May mga comment pa tayong nare-receive minsan na sasabihin, nagbago ka na, nag-iba na yan kasi ganito na yung buhay niya. And for me, hindi siya necessarily negative comment about me or about my personality. It's actually a positive feedback kasi ibig sabihin nag-grow ka. Hindi ka na katulad dun dati. You've improved. You've changed. You've outgrown that version of yourself na
Sa totoo lang, pinaghirapan mo rin naman talagang ma-outgrow kasi kaya nga natin ini-improve yung buhay natin, 'di ba? Para dun sa version ng sarili natin na gusto talaga natin or yung mapaproud tayo. So for me, kapag sinabihan ako na nagbago ka na, nag-iba ka na, that's a positive feedback. Now let's move on to the practical side of things naman. Ito naman yung mga daily habits that I did to improve my life. First is the 1-minute rule. I think ito yung kabaliktaran ko ng manana habit. Kasi kapag meron akong task na kaya kong tapusin in 1 minute, gagawin ko na siya right away. Hindi ko na siya ipag-iintay ng mamaya na or bukas na. For example, yung mga hugasin. Pagkakain ko, hinuhugasan ko na siya kagad. Hindi ko siya tinatambak sa lababo. Kasi kapag tinambak ko lang siya ng tinambak, pag naggabi na, tatamarin na ako na gawin. Kasi ang dami na nila eh. Pero kapag yung pinagkainan ko lang ng tanghali, mabilis lang siya tapusin. Kasi isang plato, kutsara, tinidor, baso, yun lang naman, 'di ba? Pero pag tinambak mo siya, parang big task na kaagad kasi ang dami. So that's what I'm doing right now, especially na mag-isa na lang ako dito sa bahay. So lahat ng kilos dito ako nagagawa. Wala na akong aasahan na may tutulong sa akin or may magko-cover sa akin in case busy ako. So yun na yung naging sistema ko. Hindi ko na inaantay na lumaki yung task para simulan ko silang gawin. It applies din dun sa mga household chores. Paglalaba, pagligpit ng mga sinampay, paglinis ng desk ko, pagwawalis, vacuum. Those small things, hindi ko sila hinahayaan na mag-pile up para hindi ako tamarin na kumilos. Kasi kapag maayos yung bahay, mas madali for me na mag-work. Kasi hindi ako distracted na ang kalat naman nun or may kailangan pa akong hugasan. That way, mas nakakapag-focus ako sa trabaho ko at hindi ako distracted sa ibang task na kailangan kong tapusin. Next, I use music to control my energy. Aminin kasi natin na may mga days na hindi ka naman talaga motivated. Tinatamad ka mag-workout, tinatamad ka na gawin yung mga task mo, and that's okay. Kasi that's why you have to set systems in place para ma-counter yung mga ganong mood. Ako kasi back then, ang goal ko lang lagi is makapag-workout 3 times a week. Pero hindi ko siya nagagawa. Nilalagay ko lang siya sa journal ko. Pero to be honest, hindi ko naman natitik yung mga task na yon. Kasi sa umaga, tinatamad ako, or madidistract ako ng ibang gawain, or may kailangan akong gawin na mas importante. Pero I know na importante din naman yung health ko. So I decided to create a system in place to make sure na makakapag-workout ako at least 3 times a week. And one of the best solutions na nahanap ko to make sure na kikilos pa rin ako kahit na I feel demotivated is music. I used music as a trigger. Parang naging sistema ko na siya para matulungan yung sarili ko kapag may mga times na demotivated ako. So, if I need to focus, I listen to music. If I feel lazy, I listen to music. Kasi minsan naman hindi mo natatapos yung task mo or hindi mo nare-reach yung goal mo. Hindi dahil tamad ka, but because you're in the wrong state. Mali yung mood mo. So, para maayos mo siya, use music. Next, I use my phone as a timer. Kung lagi kang nadidistract ng cellphone mo at napapansin mo na even while working, meron kang mga 5 minutes na nakatingin lang sa cellphone, or nagtatrabaho ka pero wala ka naman talaga natatapos kasi distracted ka, use your phone as a timer. Promise effective siya kasi ang ginagawa ko, nilalagay ko lang siya sa tabi ng table ko tapos nagra-run lang yung timer. Nilalagay ko lang siya sa tabi ko para yes, nakikita ko siya pero alam ko na hindi ko siya pwede gamitin kasi meron din siyang task na ginagawa. And it helps lalo na kapag meron kang tendency na mag-doom scroll talaga. Kasi minsan 'di ba, habang nagtatrabaho ka, gusto mo ng break, hahawakan mo yung cellphone mo, tapos hindi mo namamalayan, 30 minutes na pala yung naubos sa'yo kaka-scroll. So, para maiwasan ko yun, nagsiset ako ng timer, say, kailangan ko ng 20 minutes na focus work, ilalagay ko siya sa tabi ko. So, twofold yung tulong sa akin ng timer kasi one, hindi ko nagagamit yung cellphone ko. And two, nagsiset siya ng goal sa akin na, oh, after 30 minutes, kailangan matapos mo na yung task na yan. So, it helps then with productivity. Next, I stopped over-consuming content. Aminado kasi ko, na nagsisimula pa lang ako na mag-content creation, nagko-consume talaga ako ng maraming content para magkaroon ng ideas and ma-motivate ako to start doing content creation. Na-realize ko na minsan, ang OA ko na to the point na paggising ko, makikinig kagad ako ng podcast or paggising ko, manonood kagad ako ng YouTube videos. Pero ang nangyayari kasi sa akin, instead of working on the tasks na sinabi ko sa sarili ko na gagawin ko, nasi-shift yung focus ko sa kung ano yung nasa podcast, sa kung ano yung sinasabi sa akin na gawin dun sa YouTube video. So, parang nadidistract ako. Also, yung idea nila, nagiging idea ko, natatabunan sa kung ano na talaga yung dapat kong gawin. Now, let's move on to part 3, which is inner grounding. So, ito yung mga habits that no one sees but everyone needs.
First, appreciate the journey. Lagi ko naririnig sa mga successful people na kapag na-reach mo na yung success, ang tanong mo lagi sa sarili mo, what's next? Parang meron ka laging another goal, another milestone, and another success waiting to be achieved. And if you're not careful, hindi mo mararamdaman that you've arrived, na na-reach mo na yung goal mo at hindi mo siya ma-appreciate. And that's why I'm trying to appreciate where I am right now. Alam ko na hindi pa ito yung pinag-break ko, hindi ito yung binvisualize ko, and I have more goals that I need to achieve. Pero I'm learning to enjoy the process, to appreciate every step of the journey. And I'm learning to celebrate kahit na yung maliliit na milestones lang. For example, itong birthday ko, I chose to work. First time ever na pinili ko magtrabaho. Kasi usually kapag birthday ko, naka-off ako niyan kasi ang May 1, Labor Day, May 2, Sandwich Day, and then May 3, birthday ko na. So, ang haba lagi ng off ko. The reason why I'm doing that, kasi feeling ko, yun na yung pinaka-break ko sa life eh. Yun na yung chance ko na makatakas dun sa 9 to 5, dun sa problems ko, sa trabaho man yan, or sa personal life. So, I choose not to work on this specific day. Pero now, celebrate ko siya while working. Kasi yung klase ng trabaho na meron ako ngayon is something that I really enjoy. So, it perfectly fits into the life that I really want. Kaya I don't mind working. So kahit na nagtatrabaho ako, na-appreciate ko pa rin na birthday ko, nakasama ko yung pamilya ko, na nagta-travel kami, even if may kailangan akong gawin na task. Kasi if I keep tying my happiness sa future version ng sarili ko na matatawag kong successful, then hindi ko talaga may enjoy yung journey. And I don't want to feel that kasi ganoon na ako dati. Lagi ko sinasabi sa sarili ko na kapag nakahanap ako ng trabaho na gusto ko, magiging masaya ako. Kapag nakapag-abroad ako, finally magiging masaya ako. So, nakita ko sa sarili ko na wait, na-achieve ko naman yung mga yun. Pero for some reason, hindi pa rin naman ako happy. So for me, I want to enjoy success, hindi lang sa kung ano yung end result na. Hindi lang dun sa mismong day na masasabi ko na successful na ako. Pero yung process mismo of getting there. Kasi yung version na to ng buhay ko, it's still something that I've prayed for. Kaya kahit na hindi pa siya perfect, sobrang na-appreciate ko na siya kasi parte na to ng kung ano yung hiniling ko. Next, I allow myself to try different things and to fail. Before kasi I avoided trying things kasi hindi ako sure kung ano yung magiging resulta. So hindi ko sila ginagawa. Hindi ko hinahayaan yung sarili ko na mag-try ng mga bagay na kumbaga, sayang sa oras. Pero nung binago ko yung mindset na yon at hinayaan ko yung sarili ko na mag-try ng different things, umabot ako sa punto na to na naging content creator ako. Kasi nung nasa Malta ako, kung ano-anong tinry ko na hobbies, para lang ma-fill yung time na wala akong ginagawa sa abroad. And umabot ako sa nagdi-DIY projects ako. And lahat ng maisip ko na idea na parang gusto ko to gawin, ginagawa ko siya para malaman ko talaga kung ano yung gusto ko. Kasi hindi naman ako yung klase ng tao na lumaki na, ay, ang galing kong singer, ito na yung magiging pathway ko. Or successful yung parents ko sa ganitong field, yun na lang yung susundan ko. Wala akong ganun eh. Kailangan ko siyang i-figure out on my own. Kaya I allowed myself to try different things para malaman ko kung ano talaga yung gusto ko. And every time nag-feel ako, hindi ko gini-guilt trip yung sarili ko na, see, sayang yung oras mo. I always tell myself na okay lang, at least tinry mo. And kung hindi ko hinayaan yung sarili ko na maging cringe, magmukhang tanga sa harap ng ibang tao, mapahiya, mag-fail, I don't think aabot ako dito sa point na to na magiging content creator ako at magugustuhan ko yung gagawin ko. I am so glad that I allowed myself to fail kasi every attempt teaches you something eh. And slowly you stop fearing failure. If you want more videos similar to this one, I have more in my channel. You can start by watching this video. That's it for today. Ciao!